Ngunit bago ang lahat, ito ang pangunahing panalangin upang simulan ng aming pagtatala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay inyong gabayan sa gagawing pagtatala ng impormasyon patungkol sa isang kwento. Naway kami inyong samahan at bigyan ng lakas ng loob at tapang upang maisagawa ito. Naway iligtas niyo kami, ng aming guro at mga klase, ang mga manonood at ang lahat sa masamang pangyayari. Sana ibigyan niyo kami ng isang mapagpalayang araw ngayon. Amen. Ang nobelang Ang Kuba ng Notre Dame ni Victor Hugo ay isang klasikong akda na isinulat noong 1831. Ito ay naglalahad ng makulay na kwento sa Paris, Francia, kung saan tampok ang mga mahahalagang elemento tulad ng mga tauhan, temang pagkakaiba-iba, setting at paglalarawan, pag-ibig at obsesyon, sosyal at politikal na komentaryo, mamumuhay at kamatayan, at estilo ng pagsusulat. Pinakita ng nobela ang pitik ng buhay sa makulay na Paris at ang detalyadong paglalarawan ng katedral ng Notre Dame ay nagdulot buhay sa kwento. Naging sentro ng kwento ang iba't ibang uri ng pag-ibig, kabilang ang pag-ibig ni Frollo kay Esmeralda at ang platonic na pag-ibig ni Quasimodo para dito. Sa pamamagitan ng mga karakter at kwento, ipinalabas ni Victor Hugo ang mga isyu ng lipunan at politika noong panahon niya, pati na rin ang mga mensahe tungkol sa halaga ng buhay at kamatayan. Ang estilo ng pagsusulat ni Hugo ay puno ng detalye at nagpapakita ng mga emosyon at nagdulot ng makabuluhang karanasan sa mga mambabasa. Sa pangkalahatan, Ang Kuba ng Notre Dame ay isang kahangahangang nobela na nag-alok ng mga aral at mensahe na patuloy na makikita at nauunawaan ng mga mambabasa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay isang mahalagang akda na nagbibigay sa halaga ng pagkakaiba-iba at pag-ibig sa kabila ng kahirapan ng buhay. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mitch, isang miyembro ng ikatatlong pangkat at narito ako ngayon bilang inyong punong tagapagtalakay para sa araw na ito. Game ka na ba? Tara! Magandang araw. Ako si Chase Kembrix Bonkin, miyembro ng ikatatlong pangkat at isa ako sa inyong tagapagtalakay ngayong araw. Game ka na? Tara! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Michael Vincent Silvestre, miyembro ng ikatatlong pangkat, isa sa inyong tagapagtalakay ngayong araw. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kirsten Mas El Rosario, miyembro ng tatlong pangkat. At isa ako sa mga tagapagtalakay ngayong araw. Game ka na? Tara! Magandang araw. Ako si Allison, miyembro ng ikatlong pangkat at isa ako sa tagapagtalakay ngayong araw. Nakatakda ang nobela noong 1482 sa Paris. Ang mga Pranses ay nagkakasiyahan sa pagdiriwang nila ng kapistahan ng mga hangal. Sa gitna ng kapistahan, ang mapunyaging mandudula na si Pierre Gringoire ay magtatanghal ng kanyang dula, subalit ang mga tao ay nawala ng interes dito. Sa halip ay nagsagawa ng biglang patimpalak para sa pinakapangit na papa ng kahangalan. Ang parangal ay para sa pinakapangit na taong kanilang makikita. Ang itinanghal ay si Quasimodo, ang pangit na kampanero ng katedral ng Notre Dame. Ang dismayadong manunulat ay umalis sa paligsahan kung saan nasilayan niya ang isang ubod ng gandang dalagang mananayaw na si Esmeralda. Dalawang kritiko, isang matandang kalbong pari at isang matandang mangkukulam ang nagagalit habang siya'y sumasayaw. Pagdakay, dumaan ng parada ng papa ng kahangalan sa tapat kung saan sumasayaw si Esmeralda. Ipinirada si Quasimodo bilang kanilang atraksyon. Biglang tumigil ang prosesyon, gayunpaman, sinimulan ng kalbong pari ang pagbulyaw sa papa at itinigil ang pista. Ang kalbong pari ay ang Archdeacon Claude Frollo, ang patron ni Quasimodo. Mabilis na nilisan ng dalawa ang tagpo. Si Frollo ay isang mapagkunuring banal. Sa panlabas, sobra itong nauumaling sa pagtataguyod at pagpapatupad ng mga batas ng katedral ng Notre Dame. Sa panloob na may umaalaab ang pagnanasa nito kay Esmeralda. Tuluyang nilukban ng pagkakaumaling kay Esmeralda kung kaya inuutusan niya si Quasimodo na dukutin ang babae.
Kapansin-pansing nasaktan si Gringoire kung kaya'y napagpasyang sundun si Esmeralda. Habang di sinasadyang makita ang dapat na pagdukot ni Quasimodo at ng isa pang lalaki. Sa kinahuhumalingan, sinubukan niyang sagipin si Esmeralda kaya lang pinukpok siya ni Quasimodo at nawalan ng malay. Ang planong pagdukot ay napigilan ng Kapitang Pobius at kanyang mga kawal at nailigtas si Esmeralda habang inaresto naman si Quasimodo. Nang magkamalay si Gringoire, nilibot niya ang lansangat at hindi sinadyang mapadpad sa Cour des Miracles. Nakita niya rito ang mga nakatirang mga nasa laylayan ng Paris. Ang kanilang pinuno na si Harry Clopin Chaulifoux ay pinaplanong hatulan ng kamatayan si Gringoire. Maliban na lamang kung pakakasalan niya ang isa sa mga babaeng Hitano. Naglalakas loob si Esmeralda kaya nailigtas ang buhay ng lalaki na sumasang-ayon sa 4 na taong pagpapasama. Si Quasimodo ay nilitis. Sa kasamaang palad, lumalabas na 2 sila ng kanyang kukom na bingi. Ang isa ay sa katandaan at ang isa naman ay mula sa pagpapatunog ng mga kampana. Ang paglitis ay nauwi sa trahedyang katawa-tawa, ngunit bilang resulta, si Quasimodo ay nahatulan ng paghagupit ng 1 oras at siya'y ikukulong para mapahiya sa publiko ng 2 oras. Siya ay nilatigo ng walang awa at iniwan upang mapagtawanan at abusuhin ng madla. Pagod mula sa kanyang mahigpit na pagsubok, siya ay humingi ng tubig. Nilapitan ni Esmeralda ang pampublikong inbakan at binigyan ng tubig si Quasimodo. Ang ipinakitang awa ng babae ay bumihag sa puso ni Quasimodo. Sa kabilang dako, iniligtas lamang ni Kapitan Phoebus si Esmeralda upang kanyang mapaibig at makasiping. Naging matagumpay naman ang kanyang pag-akit sa dalaga na maging abala siya sa babae, hindi niya namalayan ang pagpuslit ni Frollo. Nabaliw sa selo si Frollo sa kanyang nasaksihan kaya sinaksak niya si Phoebus. Kay Esmeralda sinisi ang pangyayari, siya'y hinuli at niliti sa salang pagpatay at pangkukulang. Itinanggi ni Esmeralda ang mga paratang sa kanya at dahil dito, labis siyang pinahirapan. Nang hina't di niya kinaya ang pang-aabuso kaya't napilitang umami. Agad siyang hinatulan ng kamatayan sa paraan ng pagbitay. Ginamit ni Frollo ang pagkakataong ito upang pilitin si Esmeraldang sumama sa kanya. Dinalaw niya ang dalaga sa kulungan at ipagtapat ang kanyang pag-ibig. Sinabihan niya ito na tumakas na lamang kasama niyang upang tuluyang makalaya. Agad itong tinanggihan ni Esmeralda. Lalo niya lamang siniguro ang kanyang kamatayan. Sa ng kaniyang pagbitay, hinatid ng berdugo si Esmeralda sa bitayan nang biglang nagpakita si Quasimodo nakasabit sa tali ng kampana at biglang binalot si Esmeralda mula sa isang tore ng Notre Dame. Nang magsasama na sila ay dinila ng kuba ang dalaga sa katedral upang siya'y bigyang kalinga kahit pansamantala lamang. Alinsunod sa mga batas ng Sitio Nasero. Si Frollo na hindi kayang makita si Esmeralda sa Notre Dame ay nakipagtulungan upang maitakas siya. Ipinabati niya kay Pierre Gringor ang hukuman ng paralan na lumipat para mapulang bisa ang karapatan ni Esmeralda upang siya'y maaari ng alisin upang bitayin. Naghanap ng tulong si Gringor at kay Clopin at pinagsama ang mga nasa laylayan ng Paris upang sugurin ang katedral at sagipin si Esmeralda. Namali ng pahiwatig si Quasimodo sa paglusog ay nakala niyang papatayin nila si Esmeralda. Kaya ipinaglaban niya ito sa kabaligtaran. Inisip niya ang hukbo ng hari ay naroon upang sagipin si Esmeralda at iligtas siya. Ito pala ay isang paninin lang
upang mapagtanggol ang pag-ibig ni Esmeralda gaya ng dati. Sinipa niya ito, ngunit humalaklak lamang si Frollo habang tinanggihan siya nito. Nang matuklasan ni Quasimodo na nawawala si Esmeralda, pinuntahan niya ang tuktok ng tore at doon niya hinanap ang dalaga. Sa di kalayuan, napansin niya ang anyo ng dalaga. Si Esmeralda ay nakaputing bestida at wala ng buhay. Naawa siya sa kaniyang nasaksihan. Nang ibabaw ang labis na galit kay Frollo, na noon pa man ay batid niya na may matinding pagnanasa sa dalaga at ito ay kalabisan na para kay Quasimodo. Tinulak ni Quasimodo si Frollo mula sa isang sa mga tore ng Notre Dame tungo sa kaniyang kamatayan. Si Quasimodo, nawala ng gana, tuloy ng tinalikuran ang lipunan at pumunta sa Mount Facon, kung saan nakatambak ang bangkay ng mga nahatulang kriminal. Natagpuan niya rito ang katawan ni Esmeralda at namalagi siya roon hanggat sa kaniyang kamatayan. Si Quasimodo, nawalan ng gana, tuloy ng natalikuran ang lipunan at pumunta sa Mount Facon, kung saan nakatambak ang mga bangkay ng mga nahatulang kriminal. Natagpuan niya rito ang katawan ni Esmeralda at namalagi siya roon hanggang sa kaniyang kamatayan. Nang buksan ng mga sepulturero ang puntod at hinukay ang mga kalansay, ay tumambad sa kanila ang pares ng kalansay na nakahiwalay sa iba. Ang isa ay may kupang gulugod na nakaipit sa isang babaeng kalansay. At sa pagtangka nilang paghiwalay nito, ang mga labi ay tuluyan ng naging alabok. Ang mensahe sa kwento, kapag mahal mo ang isang tao, kaya mong gawin lahat para sa kanya. Mahalagang pangyayari, kapistahan ng mga hangal. Sa gitna ng kapistahan, ang mapunyaging mandudulan na si Pierre Gingor ay magtatanghal ng kanyang dula. Subalit ang mga tao ay nawala ng interes dito. Sa halip ay nagsagawa ng biglaang patimpalak para sa pinakapangit na papa ng kahangalan. Ang parangal ay para sa pinakapangit na taong kanilang makikita. Ang itinanghal ay si Quasimodo, ang pangit na kampanero ng Katedral ng Notre Dame. Ang dismayadong manunulat ay umalis sa paligsahan kung saan nasilayan niya ang isang ubod ng gandang dalagang mananayaw na si Esmeralda. Dalawang kritiko, isang matandang kalbong pari at isang matandang mangungulam, ang nagagalit habang siya'y sumasayaw. Pagkadakay dumaan ang parada ng papa ng kahangalan sa tapat kung saan sumasayaw si Esmeralda. Ipinarada ni Quasimodo bilang kanilang atraksyon. Biglang tumigil ang prosesyon, gayunpaman sinimulan ng kalbong pare ang pagbulyaw sa papa at itinigil ang pista. Ang kalbong pare ay ang Archidon Frollo, ang patron ni Quasimodo. Nang matuklasan ni Quasimodo na nawawala si Esmeralda, pinsanan niya ang tuktok ng tore at doon hinanap ang dalaga. Sa di kalayuan, napansin niya ang anyo ng dalaga. Si Esmeralda ay nakaputing bestida at wala ng buhay. Naawa siya sa kanyang nasaksihan. Nagibabaw ang labis na galit niya kay Frollo na naon pa man ay batid niya na may matinding pagnanasa sa dalaga. At ito ay kalabisan na para kay Quasimodo. Tinulak ni Quasimodo si Frollo mula sa isa sa mga tore ng Notre Dame tungo sa kanyang kamatayan. Sinubukan niyang sagipin si Esmeralda, kaya lang pinukpok siya ni Quasimodo at nawalan ng malay. Ang planong pagdukot ay napigilan ni Kapitan Phoebus at kanyang mga kawal at nailigtas si Esmeralda habang inaresto naman si Quasimodo. Nang magkamalay si Gringoire, nilibot niya ang lansangat at hindi niya sinasadyang mapadpad sa Cour des Miracles. Nakita niya rito ang mga nakatirang mga nasa laylayan ng Paris. Ang kanilang pinuno, Hari, Clofin Royalefou, ay pinaplanong hatulan ng kamatayan si Gringoire. Maliban na lamang kung pakakasalan niya ang isa sa mga babaeng Hitano. Nang buksan ng mga sepulturero ang puntod at hinukay ang mga kalansay, ay tumambad sa kanila ang pares na kalansay na nakahiwalay sa iba. Ang isa ay may kubang gulugod na nakakapit sa isang babaeng kalansay at sa pagtangka nilang paghiwalayin ito, ang mga labi ay tuluyan ng naging alabok.